Good morning sa mga kapatiran natin na nakikinig dito sa ating platform, Gia Global Prayer Online. Magandang umaga rin sa ating mga butihing host. Praise the Lord sa umagang ito na tayo muli ay magkakasamang mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy ay manalangin muna. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyo pong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa buhay na ibinigay mo na paggising namin ng umaga ay mayroon kaming kalusugan, kalakasan, Panginoon, at tunay na pag-asa na laging sinusubaybayan mo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. At sa amin po, Panginoong pag-aaral ng iyong salita, loobin mo po na amin pong matutunan ang nais mo po, Panginoong, ihatid sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, na sa lahat ng pangyayari sa aming buhay Kristiyano ay walang aksidente. Lahat, Panginoon, ay incidents dahil mayroon ka po, Panginoong, itinuturo at mayroon ka pong layunin. Kaya, Ama, patuloy mo kaming gabayan, bigyan mo kami ng kaunawaan, and let the Holy Spirit's anointing flow as we study your words. We thank you, Lord, and we just commit to you the rest of the time. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay pinamagatan kong preparation for the end times. Bakit kaya ito ang aking napili, no? Nag-pray kasi ako kay Lord. Naisip ko kasi, ewan ko lang kung napagtuunan nyo ng pansin ang mga nakakabahalang pangyayaring naganap nung mga nakaraan, no, sa mundo. Magsimula tayo nung 2019, yung COVID na bigla na lang na dumating at hindi natin sukat akalaing maparalyze ang takbo ng buhay ng mga tao sa mundo, buong mundo ha. At we are caught unaware. Hindi tayo nakaprepare. Kaya marami talagang disastrong naganap. Maraming namatay nung panahon yon. And recently, nung February 28, nung nagsimula yung giyera ng Israel, Iran, and US, at naapektuhan pa yung maraming bansa sa Middle East, no? And all over the world, sa ating panahon ngayon, maraming naghihirap. Sa ating bansa lang, hirap na hirap tayo sa taas yung energy, yung gasolina, no? At krisis pa talaga. At hindi natin alam kung hanggang kailan itong giyera na ito. Kaya, napakahalaga na tayong mga Kristiyano ay laging nagmamasid, very watchful, and then prayerful. Maging prayerful tayo at manalangin, no? Pahabang nanalangin tayo ay magpiprepare din tayo. Let us prepare our hearts and minds na sa mga darating na panahong ito ay hindi natin alam kung anong mga kaguluhan o mga kahirapan ang mangyayari sa buong daigdig. At para tayo makafocus sa ating preparation, ini-encourage ko na i-embrace natin yung post-tribulation view ng second coming ni Jesus Christ, yung tribulation period. Kasi may tatlong pananaw dito sa tribulation na magaganap. Yung tinatawag na pre-tribulation. Mararapture ang mga Kristiyano, aalisin ang mga Kristiyano sa daigdig bago mag-tribulation kasi may 7 years tribulation. Yung pangalawa, 3.5 years ay magsasuffer ang mga Kristiyano kasama ng mga unbelievers syempre sa tribulation, at pagkatapos ng 3.5 years, irarapture o aalisin sa mundo ang mga Kristiyano. At ang post-tribulation ay makakaranas, masasaksihan ng mga Kristiyano ang 7 years tribulation, at pagkatapos ng 7 years tribulation saka aalisin ang mga Kristiyano sa mundong ito. Hindi tiyak kung asan doon sa tatlong view ang totoo at siguradong mangyayari. Dahil lahat ng mga views na yan ay may mga Bible verses na kiniklaim ang bawat view. Pero sabi ko nga, para makafocus tayo sa ating preparation, I embrace the post-tribulation view ni Kuya Ben Baluyot. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng mindset
na mag-prepare ako kasi may darating na kahirapan. Kasi pagka yung mindset natin ay pre-trib, ay hindi tayo magpi-prepare. Bakit? Aalisin naman tayo, hindi tayo maghihirap hindi natin mararanasan. Pero nasa nakita kasi natin mula pa noong mga unang panahon, yung mga disciples pa lang ni Christ, no? Hanggang sa panahon natin ngayon, ang daming Kristiyano na talagang tribulation na sa kanila kasi namamatay na sila Yun lang nung pinag-aralan ko yung paano namatay yung mga apostles ni Jesus Christ. Grabe, kinirosify ng patiwarik, may na-crucify na naka-X, mayroon pang si Simon the Zealot, siya ay nilagari. So grabe ang daming kahirapan at ang dami pang mga persecutions na inabot ng mga Christians. Noong 1992 rin, nagpunta kami, 1995 yata yun, nung pumunta kami ng Vietnam. Kami doong pastor na hinuli siya, inimprison siya dahil sa kanyang pagiging pastor, sa kanyang pananampalataya. At doon sa concentration camp, grabing ginawa sa kanya. Kaya yung kanyang likod na yung kanyang spinal cord na crooked at hirap na hirap siya. So, ang daming mga persecutions na inabot na ng mga Christians. Kaya, mas maganda na nakahanda tayo para mayroon tayong lakas para ma-overcome ang lahat ng yan. So, ano yung mga rason ng post-tribulation view na pwede nating matutuhan? Una, the Bible talks about only one second coming of Jesus. So, if we will meet Him in the air while He is coming down, this is describing the second coming of Jesus when the rapture will take place. So, ito ang paniniwala ng post-tribulation view or theory. Pangalawa, the rapture and the second coming are the same event. Sabi kasi doon sa 2 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." So itong verse na ito, it does not specify that we are going to heaven, but we will be with the Lord Jesus. So, consistent din ito sa 1 Corinthians 15 verses 51 to 52. Ang sabi dito, no? In these verses, no, sabi dito sa 1 Corinthians, ang verse na ito ay nagsasabi no na, "Behold, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed." So yun, irarapture na kasi tayo. Magkakaroon na, mare-resurrect niya, we will be changed from a corruptible body to an incorruptible body. So yun ang resurrection. So, kung titingnan natin dito, no, so yung rapture at saka yung second coming ay isang event lang. Nakita natin dito, no, na ang verses na ito ay, we see the sound of the trumpet mentioned to describe the descent of Jesus from heaven. And we will be meeting Him halfway. Yun din ang sinabi doon sa 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Kaya, yun na yung second coming ni Jesus Christ. Pangatlo, na paniniwala, Jesus' second coming is happening after the tribulation and not before. Kasi napakaliwanag dito sa Matthew 24. Ang sabi dito sa Matthew 24 verses 29 to 31. Immediately after the tribulation. So immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then
the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. So nakita natin na pareho yung sinabi dito sa 24, sa Matthew 24, no, verses 29 to 31, at doon sa 1 Thessalonians 4:16 and 17 na makikita, then after the tribulation, makikita ang sign of man coming down in clouds. So ito yung malaking verses na nagpapatunay na after ng tribulation talaga ang pagbaba ng Panginoon. Ganon din sa 2 Thessalonians, sabing ganon, chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come. Ano yun, yung coming ng Panginoon? Unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. So, hindi raw darating ang pagbabalik ni Jesus hanggat hindi dumating yung son of perdition, that is the Antichrist. So, ito ay maliwanag talaga na mas kapanipaniwala na after ng tribulation ang pagdating ng Panginoon. Another one, there is not one clear scripture that indicates the church will skip the tribulation. Walang nakalagay sa Biblia na ang mga Kristiyano talaga ay aalisin sa tribulation. No? This view often comes from Revelation 4. Nung si John he is asked to go up to heaven. But this is not a clear indication that the church has gone up prior to the tribulation. No? The literal interpretation is that John was taken into the spirit realm to see what is going to happen. So, can John represent the church? Yes, pwede. But he can also represent believers, you and me, being in the secret place with God. The argument that the church is not mentioned during the tribulation is also not a clear indication, kasi ang sinasabi ng mga pre-trib ay hindi na minimension nung sinasabi na yung anong nagaganap sa tribulation doon sa Revelation, ay hindi na minimension yung yung church na word. Pero hindi naman yun clear indication na wala na nga ang church pag hindi minimension. Another one is that the first resurrection happens right before the 1,000-year reign of Christ, not before the tribulation. Sabi kasi doon sa Revelation 20 verses 4 to 6. And I saw thrones, si John ito nagsasabi, yung pinakita sa kanya ng Panginoon, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests to God of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So, ang first resurrection ay magaganap after tribulation. Ang pre-tribulation theory kasi, ang first resurrection ay magaganap before ng tribulation. Kasi pag nirapture na ng Panginoon, yung mga patay ay bubuhayin muli. So resurrection na yun, ni-resurrect na sila. First resurrection. Ngayon, makita natin dito sa binasa natin na yung mga taong hindi tumanggap ng beast mark ay nagsasabi sila sa Panginoon, no? Sabi nila, who had not worshipped the beast mark, no? And sila rin ay binuhay na mag-uli. So, during the tribulation, ganito kasi yan, during the tribulation, maraming tao ang maliligtas pa rin. But people will also die for Christ. May mamamatay yun, yung mga taong hindi sila tatanggap sa beast mark at hindi nila i-worship ang beast. So, sila yung mamamatay. So, sila yung i-resurrect.
So, yung pre-trib view, those who are killed are the people saved during the tribulation because the church has already been raptured. Yun ang paniniwala nila. But if it is so, the Holy Spirit will also be removed with the church. Paano ngayon maliligtas ang mga tao kung wala ng Holy Spirit sa mundo? 'Di ba? So, yan ang isang palaisipan. And then the people who die and didn't worship the beast or take his mark will rise again and reign with Christ for 1,000 years. So, kung ito ang first resurrection ayon sa Revelation 20 verse 5. So kung ang pre-trib theory na nag-resurrect na sila, na meron ng first resurrection before the tribulation. So saan mabibilong itong mga tribulation saints, no? Another resurrection. So is pala isipan ito eh. So I believe, no, there is only one resurrection. And in line with this also, nag-iisip ako kasi 'di ba ang pre-trib theory ay ira-rapture ang church, dadalhin sa langit. Habang nagkakaroon ng 7 years tribulation sa lupa, nagkakaroon na ng Bema judgment sa langit, yung judgment seat of Christ. Ano ba yun? Yung awarding ng mga Christians, ng mga, kung anong ginawa mo sa mundo, ay you will be awarded, no? You will be recognized. Yun ang Bema judgment or judgment seat of Christ. At doon din magaganap yung marriage supper of the Lamb. Ang aking iniisip o ang tanong ko niyan, ilan bang beses gagawin ang Bema judgment at ang marriage supper of the Lamb? Kasi may mga may mga saints pa na na tinatawag na tribulation saints eh. Di ibig sabihin hindi sila kasali sa Bema judgment, hindi rin sila kasali sa marriage supper of the Lamb kung isang beses lang gagawin yun sa heaven. Ano? So I believe talaga na iisa lang ang marriage supper of the Lamb at isa lang din ang resurrection, isa lang din ang Bema judgment. And that will happen after ng tribulation para sabay-sabay ang mga Christians, hindi yung may nauna at may nahuhuli. So, there will only be one event. That is my belief. Kasi nga naman, may tribulation saints pa. Another issue is that the wrath of God. Sabi kasi doon sa 1 Thessalonians 5:9, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. This is talking about the eternal outpouring of God's wrath. Oh, just like the consequences of sin, no? We suffer even though we are saved. Halimbawa, may mga sakit, may mga atake, may mga persecutions at may namamatay pa. So it does not mean that we will not experience the effect of evil and its consequences because we are saved from the wrath of God. Na-experience pa rin natin. So, I'm confident also that God is able to keep us from His full wrath as we go through tribulation. And by the way, God's wrath is not for the believers. It's for the unbelievers. It's for the wicked, yung God's wrath. Kaya lang, sa tribulation, makikita natin yun, mararanasan natin yun dahil sa gagawing parusa ng Diyos sa mga unbeliever. So because God's wrath is not for the believers, but it's for the unbelievers, I believe that God is able to protect us from His wrath. Revelation 3:10, I will deliver you from the hour of trial that is going to come upon the earth. Yun ang promise ng Lord. So, hour of trial, that might be the tribulation. So, this could mean two things. Either Christ will protect us in the midst of the trials, or He will deliver us, believers, no, out of the trials. Kasi kagaya rin ito kung paano ginawa ng Panginoon sa panahon ni Noah. 'Di ba? Inalis ng Panginoon yung mga unbelievers. Sila ay nilunod sa baha. Pero Noah had to endure the flood. Yung naroon ng parusa ng Diyos sa mga hindi nananampalataya. Ginunaw ang mundo. Pero naroon si Noah nung ginugunaw ang mundo. No, nung binabaha. God did not took Noah away from the flood. Na doon, mayroon nga lang siyang provision na ark. No? Another example, yung mga Israelites sa Egypt nung nagkaroon ng 10 plagues. They have seen the 10 plagues pero sila ay iniligtas ng hindi sila naapektuhan.
So it is possible also to be saved from the wrath of God during tribulation period, no, na mangyayari sa buong daigdig. But the wrath of God is for the unbelievers, for the wicked. Another one, what makes believers so special in the last days? That they will be spared from persecution. Ano ba ang pinaka-special? Wala naman eh. Nothing. Pare-pareho lang. Hindi tayo may exempt sa mga tribulations na ito. Suffering weeds out compromising Christians. Iyon pa ang magandang mangyayari. Kapag talagang, kumbaga sa ano ang mga sufferings ito, makikita kung sino ang totoong Kristiyano dito eh. Sabi kasi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. At sabi rin ng Panginoon sa John 16:33, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So noon pa man, pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon. Sinasabihan na tayo, piniprepare na tayo. So, kagaya nga ng nasabi ko kanina, walang special sa mga last days believers kaysa noong unang panahon na ang mga Kristiyano, kahit yung mga apostles, grabing persecution nila. Biro mo yung lagariin ka, you will be sewed in half, yung i-crucify ka ng patiwarik. Grabe yung mga pinagdaanan nila. So, let us be prepared. I-prepare natin ating isip, ang ating puso na may mga kahirapan. Hindi, kagaya nga ng sabi ko, hindi natin alam kung anong magaganap. It might be na itong gyerang ito, maraming mga speculation, it might end up to World War III. Sana hindi naman. So, iyon ang beginning na ng tribulation kapag nag-World War III. Grabe So, let us really be prepared and be prayerful, watchful. Sabi ni Dr. Michael Brown, tribulation is the normal experience of believers in this age. Not experiencing affliction is a blessed exception that we should enjoy when we have it. But we should not count on it as if it were our right in Christ. We should always be ready to suffer for Christ and always be ready for Christ's return. Yan ang dapat natin gagawin. So, I will give some practical preparation when tribulation is imminent. Kaya nga sabi ko, watch. Kailangan tayo laging nagmamasid. Tinitingnan natin kung ano nangyayari. So, when tribulation or World War III or whatever will happen, kung anong naririnig natin at napapansin natin nagaganap sa ating paligid na, grabe na ito, mukhang magkakaroon na ng grabing kahirapang magaganap. So, ano yung mga preparation? Number 1, be always spiritually strong. Kaya lagi tayong nagko-quiet time, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, nagmumuni-muni at isinasagawa natin to. Mentally alert, yung ating kaisipan ay alisto tayo. Emotionally stable, hindi tayo pabago-bago ng damdamin. And physically healthy. Kaya iwasan yung pagkain ng mga junk foods. Matuto tayong mag-exercise, tamang diet, no? I-discard natin yung mga unnecessary things in our life. Let us clean up ourselves from sins. Yung mga galit, alisin yung mga galit, yung unforgiveness, kasi yan ay pampabigat sa ating buhay spiritual, no? Unnecessary baggage, alisin na sa ating buhay. Let us repent and let us reform. Patawarin na natin mga nagkasala sa atin, alisin natin yung mga galit na yan, nakakapagpabigat lang yan. And even among our belongings, ano yung mga gamit natin sa bahay na hindi naman natin ginagamit? Ipamigay na natin. Sayang lang yan, mabubulok lang yan, yung mga damit na hindi na ginagamit. Yung mga sapatos, mga bag, mga gamit sa bahay, ano man ang mga gamit na hindi na ginagamit, ipamigay na natin sa mga nangangailangan. May ibang taong nangangailangan yan. Kasi pag nagkaroon ng biglaang pangyayari na hindi naman natin inaasahan. Kagaya ng nangyari dito sa kapitbahay namin. May isang kapitbahay kaming bigla na lang siyang namatay, aneurysm, walang naiwang testament. Alam nyo ang nakakalungkot, yung kanyang pera sa bangko napunta lang sa gobyerno. Kinuha lang yun kasi wala siyang iniwang testament. Walang pwedeng kumuha. So,
yung mga gamit niya, kinuha lang ng ibang mga tao. So tayo, ano ba, sino bang makikinabang lang sa mga bagay na meron tayo? Kaya pamigay na natin, wag na nating i-hoard. Let us not hoard mga unnecessary things. Pangalawa, always bear in mind that you should not accept the beast mark 666. Yung sinasabi sa Revelations 13 verses 16 and 17. Anong sabi doon? It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. For it is the number of the man. The number is 666. So, sa mga nagbasa ng Biblia, alam na natin yan. Ano, tayong mga taga-Gia, alam na natin yan. Bakit hindi natin dapat, sino yung magtatatak yun? Si Antichrist yun. Bakit hindi natin dapat tanggapin? Kasi sabing ganun sa Revelations 14, 9 and 10, if anyone worship the beast and its image and receive its mark on their forehead or on their right hand, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented in the burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. So, ibig sabihin, mapupunta ka tayo sa hell pag tinanggap natin yung beast mark. So, no compromising. Piliin na lang nating mamatay kaysa naman mapunta tayo sa impyerno. So, itong ating pinag-aaralan, itong practical preparation, hindi lang para sa atin na preparation. Kasi we might be or we might not be enter this tribulation period. Hindi natin alam eh. Posibleng hindi, posibleng makasama tayo. Pero, i-prepare natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi naniniwala sa Panginoon. Magkwento-kwento na tayo, ikwento na natin ito. Ikwento na natin kung anong magaganap sa mga huling araw. Magaganap pag dumating ang Antikristo, ang magaganap pag dumating ang tribulation. I-prepare natin sila kasi may maliligtas pa na mga unbelievers during tribulation period. Kaya i-prepare natin. Hindi lang para sa atin tong preparation. So choose to die, sabihin natin, choose to die rather than live and go to hell. Pag inaccept mo yung Bismarck. Pangatlo, train yourself to live a simple life. Maging simple lang buhay. To eat simple foods. Yung iba hindi makakain kung hindi 3 ang putahe. Simple lifestyle. Let us learn to face hardship. So maging simple lang. Matuto tayong isipin natin yan. Bear in mind na matuto tayong kumain ng kamote at saging lang. Kasi pag dumating ang tribulation, kailangan survival talaga yon. Pang-apat, store foods that will last long. Kapag malapit na, sabi ko, magmasid tayo. Halimbawa, maramdaman mo, naku, parang World War III na. Mag-stock tayo ng mga canned goods, mga noodles, rice, mga bottled water, yung mga biscuits, yung mga matagal masira. Para meron tayong supply. Ano pa? Magkaroon tayo ng medical kit. Magkakaroon kayo ng medicine kit, no? With various first aid. Yung mga band-aids, antiseptics, yung mga paracetamol, yung mga ibuprofen, aspirin, yung mga madaling yung nabibili sa counter para sa mga simpleng sakit na mayroon. Ano pa? Flashlight and extra batteries, candles, matches. Mag-stock tayo. Kailan natin gagawin to? Sabi ko nga sa inyo, pag naramdaman nating malapit na yung kaguluhan, yung mangyayaring kahirapan. Soap, mga toothbrush, toothpaste, tissue, alcohol, yan, pag iaano natin, yan, ito yung mga basic na ating ipiprepare. Clothes and blankets, yan. Wag nang masyadong maraming abubot, no? Basta't yung maano lang tayo, meron lang tayong, hindi lang tayo lamigin. And then secure all your documents para sigurado. And lastly, plan where to live far from the city. Kasi kung mag-tribulation, pinakamatindi ang tribulation sa city. Pero kung tayo nandun sa bundok, doon sa mga rural areas, medyo mahirap tayong, kung basan medyo safe tayo doon. So, i-plan na kaagad sa ating isip yan. Kung basan, ay kung sanay na sanay kang nasa city ka lang at hindi ka mabubuhay sa bundok, kawawa ka. Kaya kung piniprepare mo sarili mo na, kakayanin ko rin yung mabuhay na kakainin ko lang mga kamote, mga dahon-dahon lang.
mabubuhay ako. Malalagpasan ko to. So, prepare with the assumption that even if we are raptured, no, kung sakali mang pre-trib ang mangyayari, many people we cared about may not be raptured kasama natin. So they will need all the help they can get to survive. Kaya ano natin sa kanila, i-share ito para matutuhan din nila ang katotohanan. Mag-repent sila sa kanilang kasalanan at sila ay maligtas. So in conclusion, in theory, the post-tribulation view is the safest assumption because halimbawa dumating man ang halimbawa ay pre-trib ang mangyari, nagkaroon ng na-rapture tayo bago tribulation, walang nawala sa atin. 'Di ba? Walang nawala prepare na tayo na mag-suffer pero walang suffering. So walang nawala sa atin. Pero masusurprise na kung ano ang mangyari sa atin. Na-surprise. Ay, wow! Na-surprise na, ay, wow! Hindi pala tayo magdadana sa hirap. Iyon na lang ang magiging reaction natin. Pero kung ang mga pre-trib na condition ng mind nila na ira-rapture bago mag-sufferings, bago mag-tribulation, magiging caught unaware sila. Kagaya ng biglang nagkaroon ng COVID, na caught unaware tayo. Hindi tayo naka-prepare. Ganun ang mangyayari. So, baka ang mangyari pa sa kanila, magduda pa sila sa ibang mga teachings. Naku, si pastor, bakit tinuruan kami na ira-rapture bago mag-tribulation? Ay, may tribulation pala. Baka lahat ng mga ibang tinuro pa niya, baka mali, no? Baka pagdudahan pa yung ibang mga tinuro, no? So, delikado. Tribulation is sure to come. Sigurado yang mangyayari. Pero yung timing ay hindi alam kung kailan. Yung second coming ni Jesus Christ ay lalong sigurado. Maniwala man tayo sa hindi, darating at darating ang Panginoon. And we will meet Him regardless kung kailan at kung paano mangyayari. Regardless of when will it happen. So we need to prepare for persecution or tribulation. But let us pray na ma-overcome natin ito, na escape natin ang mga kahirapang ito. So, it is better to be prepared and not need it than being unprepared and need it. Anong sinasabi ko? Mas mabuting nakaprepare tayo at hindi naman kinakailangan yung ating preparation na yun kaysa hindi tayo nag-prepare, kailangan pala natin yon. Yan. So mga kapatid, I hope na tayong lahat ay magiging vigilant, mapagmasid, laging nananalangin. Panalangin natin because we are really at the verge of the last days sa mga pangyayaring ito. Grabe na ang nangyayari. And as we prepare spiritually, prepare also emotionally, mentally, and physically. Amen? God bless everyone. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Nawa ay may napulot kami, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay hihanda mo po ang bawat isa sa amin at hindi lang kami maging selfish na kami lang. Ituro din namin ito sa mga unbelievers, Panginoon. Amin din silang kukwento-kwentuhan ng mga mangyayari sa hinaharap para makaprepare din sila at sila ay makakilala rin kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Marami pong salamat, Panginoon, at gabayan mo po ang bawat isa sa amin na lagi po kami, Panginoong, very watchful, prayerful, O God. And amin pong dinadalangin na patuloy mo po kaming pagpalain bawat isa sa amin sa aming pakikiisa, sa aming host, sa amin pong pananalangin. Lord, let your power be manifested in the midst of us. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and bye-bye.